panahon na kung saan ito ay napabilang sa pangako ng Diyos. Puntahan niya si Rian sa Korean. Sa bawat letra na lumalabas sa mga puso na nagkatatak sa bawat letra nito. Kendara si Rian niya doon sa Korean. Ito ang magbibigay ng kapayapaan at kaginhawaan sa bawat puso na humahawak nito. Na siyang ito ang iyong sandata upang ito'y maging malakas sa bawat pagsubok. Ito ay mensahe ng hari ng iyong buhay. Kineres ni Oriente ay ayating itisuamin. Ay ayating itisuamin ang malang tulong kinmalagaya ng mandiri. Huwag hayaan mawasak ang loob. Ihaharian niya na kung kinakailangan magpakumbaba bawat isa, gawin sa pangalan ko. Hindi ang taong ito nagsasalita. Kilala ko ang bawat pusong isipan na natin. Kilala kita. Sa bawat pintig ng puso na narito ay hawak ko. Kadala sigriyan, ngunit kayong aking pinag-iingatan palagi. Para sigriyan, hindi kilala sukurin. Kung kaya ako ay nag-uusap sa inyong puso, kariyan din kami naman. Kariyang suri si Harit ay ayakin kayo wala una. Kariyang si Harit kaya't ko kayo katungtugin itong galmay sa katatayuan ng buwan ng buwan ng buwan. Ano buwan ng buwan ng buwan, mag-iintayan kayo. Ano buwan ng buwan ng buwan, mag-iintayan kayo. Para siriin, para sumulo. Ito'y atimok. Ang daan na namuslod ng panagayan ka na kayo. Namuslod ng panagayan ka na yung anak ko. Ako yung nakasanduan. Ngaytan ko, tinayan ko ka na kayo. Naidisuanin ang panahon. Amin. At narikan. Amin. Nagkaranagin ang pangin ko. Na hindi ng kulang itihama. Anda kayo diyan. Siya, hindi Diyos na hindi Diyos. Siya, itinagaligan, hindi Swami. At tuloy kayo, nag-iinglayan kayo. Na siya, hindi Diyos tiyaya. Watarayas, kiriyete. Kutorietas, dito. Korea, kaya. Ngayon na diya, kawan ng maysa. Handaan, kumain di ba ng may maysa kada kayo.
po, handaan. Ngaiyaman kayo, basta ligiga, kapakanan. Naruan sana isuot yun, itirin nga nga malutin ngayon ko ka na kayo. Handaan na ka na yun, hindi pa na may pisa, tamduan dahan, hindi si Amin, naramin, hindi ka puso, hindi pa na may sayo, kalang-kalay. Kaya niya, sige, ayating kayo launay, ayating kayo launay. Ayating kayo launay. Amoy mo kasan mo, hindi ka na yun yung palang pagbagag ka na kayo. Tayo na, ang pagbagag ka na kayo, anak ko, anak ko. Anjip niyo ka din, dito yung asawa. Itong malbos kumadaan nga daan ka na kayo. Narunan tuma, kapunan, higit ba kayo gusto? Malipatan niyo kasi kayo kikmandirik ma. Maganda sa huri adala siya yun. Huri adala siya kaya biglas. Huri saya ini. Huri adala siya. Istilah itu tidak sama. Siya, Diyos, di ka payapa. Diyos, itiswahan. Diyos, di nakaingkam, itiswahan. Diyos, yuwa ka na yun. Naandaan din ang puso yun. Itiswahan, matawag-tawag yun. Andaan na yun. Pagyamanan niyo, itiswahan. Itiswahan na mirakulo ng itayuno kasama. Kasta, hindi ka lamang, hindi ayat mo ka na kayo. Aramitin, hindi ka mainan. Ngakas, Diyos yun, makita kita sa sacrifice, hindi mo ka may sa tirigan na. Hindi magpamati nga na hindi 100% na kinayuno ko sa ito, kaya imalis tinugan yun. Nakasanuay tinugan yun, imalis na awat, tinasukatan. Malagip yung kanin. Malagip yung kanin. Malagip yung kanin. Siya ang Diyos talaga. Siya ang Diyos talaga. Kamuna ay ayatin kayo. Di imam kanayon ka kayo. Di imam kanayon ka kayo. Syakti hari naging hari, Syakti Diyos naging Diyos, ang kanayo, mangikat kalupok kanakan. Siya, hindi na punto ng mga iayat ka na kayo. Nakailangan ang kayo mabaybayan ni pinagpanawan. Siya, hindi Diyos, hindi ka nagkilan na Diyos. Madahan ngayong awag ko tinimang tapno dahan ngay panalon ko ngay ayating pinunggal may sanaran ko. At tuloy kayo. Akas ko na. Iti pumesa, alamide. Kinaramide niyo, akas man tirik pa. Masi kayo, iti makibahatan na iti suwami. Nakayo yung masulungan ni iti suwami. Tandaan ka na kayo. Bas-basulan ko yung Diyos kasaan di nga masipsipulan yung magyaman kami ni Ayan. Agyaman kami ama at ang tanahay ng Diyos na karuntungan naman. Pagkanayon na mga pagpatahan ng sinimensahan ka naman. Inyano Diyos.
sa sautiya ako itang amigan. Praise God. Sa bali yung Moses ko. Hallelujah. So, kaya manakiti ako, dito ng pundaway, hindi nga kinabak na. Manipog iti spiritual, physical, kaya nagiti na tumapay. Hindi may manakiti Diyos, itikalman, successful mo iti imong iyay uminggan. At di ragsak tayo, manipog nagiti testimony, nagiti kakaksa di nagduslo, no? Encouraging, sobra na talaga. At pinaysa niya nga nag-testify kung na anak na nabalbaliwan, no saan ko nga namamuti ni Apo Isus. No saan nga itinasanto ng Espiritu tiningitalan kanya ko na. Agkay sa mga ginilumak ko na, pero tinasanto ng Espiritu at kanya ko na. Awanan. Iso natin mga idaldalan. Kaya nga sa uwan, paraparangarang na nga manipod pa nakapamunas kanya Apo Isus at ang kanyang kasanto ng Espiritu ay di magungkuna nga nasaya at halos perfect at ukaaramidan. Pero aja may sa na agyan yaman ka nung nagtagat kersiya yun. Saan ka nung hindi ko na yun. Bakit kinagagyaman na kapuna dati kersiya mismo yan dan at simbahan. So kung na agkulay na agservi, na tao mag-isabali na talagang may italan talaga itinasan ko ang Espiritu. So na nakita na nuapay nga nuiti tao kailanman mabalik nga tinanggap na Apo Isus sa kanya na tinasanto ng Espiritu. Akas makita tayo, hantay mapalin nga, kung naayon nga ma-perfect tayo, bibigyan. At nga tuloy pagkamalyan tayo, hantay nga ma-perfect. Ngayon, kanahin ko ngayon adal, numan ang-first tayo, ito at simbahan, maranasan tayo yung kakaiba, iti presensya ti Apo, nang arurang umanod natin turuan. So nga, ipagyamyaman natin guys, makita nga dumakbel di pang mga tila. Ang gusto mo talaga sa uti ako, pinili kayo masit, mga tatlo katakbel at ipang mga tiyo. Ngayon madalag iti nakalulungkot na luma, ato lang nanggal sa ut, naranasan natin amin pero adali parang lamis, adali parang kuran. Ang tayo ang excited. Gusto nga tinanguro na banbantayan tayo. So kung natatay ni Sister Nitoy, kailangan ang nadanti emosyon. Iso timang datal ka dito yung emosyon mo talaga. Ay feeling mo na kalaban kami nato At yung emotion kayo, kaya espiritu kayo. Hanggang nagtugma. Iso nga di, pamati kayo, kaya kalasag kayo, agsabali. Dali pamatis mo mga makita Ay feeling mo mga makita, pero kanya pa yung makontrol. Di espiritu, connected ka ti ako, makontrol na yung emosyon mo. Kasi diyan. So nga, maragsakan na ituminggan, mas maunawandan. Nagitilang ba ng minsan, narikat ka esplikar, ngayon iparang sa itiago. Ay, nagpalbali na talaga. Sumunod yung mabuntaway, salamat, binisita na tayo itiago. At yung mga kuna nga, parang papiksa, parang encourage, itinasan ko ang Espiritu. So, agyan ang kitang oras. At oras, alas 10:25. Yung nalagat kayo na ng hangin. So, kada gito, ato mapagkurangan tayo na talaga, mauri at kumit tayo.
No, minsan, maligatan kita pagkalibalik ng tao. At dahil isimpan ka nga, masapad na nga nag-church eh. At alas 5, at alas 6, dahil ay apictuality round out. Pero pag yaman natin tiyapot, pagdadali ko yung speaker na usaran tayo. Ang tayo malugi, hanggang nga tinakawan iti kabuso. Hanggang nirefresh na tayo kay Hatay. Kahit ko lang, paulit-ulit lang, naging suro-suro tayo. An enemy of a pure heart, servant. An enemy of a pure heart, servant. So, bukod niya, si tayo natawagan na special warriors. Nakapintintas, special warriors. Ngayon, saan tayo mag-perfect na talaga ay kadagitiya at kalaminan tayo. Pero, nung totoo sa isa ko ako, di ko na nga iti agtatakaw, agtakaw lang eh. Agdadaol, kung pumatay. Alay, way iti kamuso, na spiritual battle kayo, hantay mo makikita na ganyan. Hantay masipsiputan. Kumbaga, dahil yung magtatakaw, gusto na naging ka na, kaya na. Naging ka na, dahil yung nakayat na matakawan, kumapoy. Nakamulan na Apostles, natagal niya natin sa ating mga espiritu, pero ako'y natapatuloy lang ka ng maaralin ko dahil ibang balang mas na masisiputan. So dati ito pag inadalang tayo kapsat, nga kaya iti ako, kailangan tayo, nga mo tayo nga iti agtatako na to, bulastok mo talaga, eskulati ama, iti amin nga kasamaan, inadagas, kaya aminan. So nga, dito yung, ang mutay dito yung nga passage si Biblia, di John chapter 10 verse 10, di Juan chapter 8 verse 44, 1 Peter chapter 5 verse 8, yung kabisado tayo dito yun, habang mo tayo nangyatilahan tayo talaga. Amen? Ngayon nung halimbawa, atakin niya ang pinasanto ng Espiritu, at dahil pinasanto ng Espiritu, minsan bumura matlag. Sabi nga, basta nga pumanaw. So nga kanayon nga, at dahil marin na tayo, mati ako kasla, agsao. Pero marin na tayo, wala nalitit at kalinat. So kanayon lang, di ako, kanayon ng ibang pagdadalit yung warning. Kanayon nga, ibang pangalan na dito sa una, i-remind na kanayan tayo nga bumilag. Yan. Dumakter. Because the days are evil. Ephesians chapter 6. Yan. Dito amo tayo nga iti emotion tayo, kanda ito yung physical tayo, kung karata ka talaga na ito eh. Ay espiritu tayo kontrada. At emotion tayo, at bagi tayo, talaga na dagito dapat mapag-ingatan tayo. So nga, no-apekat ni Mr. Pablo, karay niya magbaga iti surat naman, karay na kalkalagat iti bagina. Sakbay kami tayo akarayan niya Mr. Pablo, pinapisa di ako. Kaya masawag at dahil kanya na, umay man, dumtun man, dagita nga, at challenges tiyan na amunan ti pagbaga na, amunan ti aramidan na. Iso nga, may kinasanto na espiritu, paawan, itibiyag tayo, ay ayan dinariga. Kaya ma-maintain tayo kumadiya, relasyon tayo nga, karaan ko mga oras at itiruan, at dumado mga lugar, yung maranasan ko sa ti ako. Sa tutulang minsan, huwag na makikita na kakaasi, kasalagsan sa hangit kirit na. Tamo kami di nga kakaasi, ay asi na talaga, yung passion kayo. Diba? Lalo dahil di kailangan iti para nakaisanakan. Gusto nga ko muna, sabi ko natin ako, saan ko mga gumura, tinasanto nga Espiritu, saan ko mga pumanaw. Nga po na iti sa una, kailangan tayo may biyak, kailangan tayo mapatunayan, nga tayo katmais na agdayday iti ako nga anda puro iti puso na binansagan ng special warriors. Yeah.
So, dito ay Romans chapter 7, ang gagawin ko tayo. Romans chapter 7. Kahit kung makitungtong ka na kayo, may pamantila ito yung sa iti ako, iti surat apostol Pablo, iti Iglesia di Romans. Romans chapter 7. So, agree tayo dito yung verse 15. Yeah, 15. Karaan tayo ngayon pag-ibig na iwapsan na itipuso at deceitful. Naling amang lindi mo, di amin. Ang talaga, itipuso tayo desperately wicked. Sobrang akinakapoy na talaga. Sino timakam mo kada tayo ito? So, kikura ni Jeremiah, chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Na tayo na makasumpat na ito yung ibagbaga ni Jeremiah. So, marumita ito 15. Yan. May isang basaan tayo iti ako ibang ipalawag ng sa mga espiritu kadagiti ibang banag na santay nga mo. So kararap tayo mga kahit mag-iigiyanan kami na sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. So tandaan natin, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Yan. At di kahamping ng unang emosyon. Sapagkat ang hindi ko ibig, diyan ko kaya't ka mo, ang ginagawa ko. So yung ginagawa niya, na kaya masaon, amuna, aragaginan na. Yan. Natapot ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. So ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na kinapuputan ko ang sarili ko. Yung ginagawa ko na hindi ko ibig. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon, ginagawa niya kasi sarili niya. Yung gusto niya Yan. Okay, 16 ko na ngunit, kung ang hindi ko ibig, isang ko kaya kung na ang siyang ginagawa ko. Ibig sabihin, noong pa, pinangarap ko na ito, yung tinatawag na sinful nature. Halik lang. Yan. Ang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Tama ba, San? Ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako sa mabuti ang kautusan. So alam na niya ang kautusan. Alam niya ang salita ng Panginoon. Pero ibig pa rin na gawin ang mali. Okay, 7. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa ito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Sabi ko, Panginoon, bakit kaya? Na sa alam namin, minsan hindi namin magawa. Kasi nga, naranasan namin ng bawat sa presensya. Di bang naranasan namin umiyak? Naranasan namin mag-fasting. Lahat-lahat na. Nagagawa naman ang pinapagawa mo. Bakit minsan kami nanghihina? Bakit nagagawa namin? Yun pala. Mayroon pa rin sumisira pala na yung nakasalanan na paulit-ulit lang. Yan. Tandaan na natin, tayo ngayon naglilingkod yung blessed of your heart. For this has she God. So, karating ang Panginoon nga mapahalap tayo dahil ang Diyos ay pinaputi na yung puso natin o tinuwid na. Yan, mapahalap. Okay, next. 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Kung hindi ikaw ang gumagawa, ibig sabihin na emosyon ka, balik-balikan mo lang yung mga ginagawa. Parang gano'n. Amen? So, mapipicture niyo ngayon. Makikita niyo kung ano yung buhay natin na isang servant na pure heart. Yan. Binangsagan special warriors. Okay, 18. Sapagkat nalalaman ko na nasa akin. Nalalaman ko na sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ito pala, ang laman na ito. Kaya na lagi sinasabi ng Apostol Pablo, ang laman na ito, ang kalaban natin, araw at gabi. Kaya nga, sinabi sa Jesucristo,
No, kahit kung sumurot kayo na kung nalimatong amin. So, limatong amin. Ayun din ang napanan na naabusos ka na alagad na. No, apay ka nakasurot ka. Di ba, oro kay Ginilas ka ito, mabalik kay pati ka eh. O, di ba? Pamilya na, impati ka. Emosyon na, impati ka. Tapno awan, hindi, makonsider na nag-serve niya ako, pero nagrikan ka talaga. Sobra. So, nalalaman ko, sapagkat nalalaman ko na sa akin, so nakatuyo kayo sa aking laman. So, ito yung kalaban natin talaga. Kaya nga, sabi pa ni Yesu Cristo, kapag tayo nagpuri talaga, limutin mo ang sarili mo. Kasi pag nagpuri ka, talagang hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, kailangan limutin mo ang sarili mo. Yan. So makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Nang-isipig sabihin, nung tayo nakakilala sa Yesu Cristo, hindi pa puro talaga. Mayroon pa talaga nakatira dito. Yan. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Ito yung tinatawag na lust of flesh. Ito yung kalaban natin. Marami kasing lasting. Kaya meron yung 5 senses niya eh. Pag magulo yung isip mo at ginugulo ka ng emosyon mo, maaari sasabihin mo yan. Na-emosyon ka na eh. Yun lang ang alam mo kasi eh. Yun lang ang alam mo. Kulang na kulang yung tinatawag natin humility. Yeah. Naunahan. Sapagkat pag nanasa ay nasa akin, natapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Kalain nyo. So, ibig sabihin, matagal na tayo na naglilingkod sa Panginoon at maraming naniniwala, maraming ang gumagaling, di ba? Maraming ang naitutuwid sa mga maling buhay. At minsan tayo sisirain. Yung bang alam natin. So, kalaban pa rin natin ang sarili natin. Ang alam natin talaga mabuti. Di ba? Okay, 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, o yan, sikulan niyo ko sa datapkat kung ang sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Yun pala. Yun pala. Eh, marami talagang pinapagawa ng Diyos sa atin eh. Di ba? Marami yung klase ng worship sa atin. Hindi lang itong kanambahan, marami ko. Yan. Ay hindi ko ginagawa. Yan. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Yung pala. So, sa buhay po natin na mananampalataya, nawa sa atin ay wala naman ito. O, di ba? Minsan tayo lang nalilito sa mga emosyon natin. Yung bang feeling mo na ikaw ay magaling na, yung bang parang feeling mo na tama, yung bang feeling mo na hindi ka makasakit, yung bang mga ganun, na alam mo na ikaw ay matuwid, kailangan mo pa rin na sa sarili mo, tama ba ito, Panginoon? Tama ba ito? Diba? Kaya nga sa Apostol Pablo, laging nagbibigay ng mga sulat sa mga iglesia, laging nagpapaalala kung bakit maraming bagsak ang mga karakter ng mga mananampalataya. Amen? Yan. Anong sabi niya dito? 20. Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay ito yung talagang intentional talaga. Nanangarap kahit tinapot, aramid ang pelaan. O, di ba? Ang siya kong ginagawa ay hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Yun. Kailangan natin mapaglabanan lahat ng mga ito. Di ba? Yan. At 21. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. So, masama at mabuti, hindi magkaayon mga ito. Kailangan natin na ma-educate. Yung pang makita natin, yung tamang-tama talaga. Kaya nga lagi naman tayong nagpapaalala, laging balance. Di ba? Bago mo gawin, pag-isipan mo, Panginoon, tama ba ito? Pupunta ba ako o hindi na? Nangako ako, pero paano ito? Meron naman ganito, ganyan. Yung bang balancing, di ba? Meron pinangakuan, hindi ka naman pupunta. Kasi gumagawa pa rin yung katawan mo, yung sarili mo, ang flesh na ito, nasa pa rin nag-uugnay doon sa emosyon mo. Amen? Kaya sa
Ephesians chapter 6, verse 12, hindi natin kalaman talaga ang sarili natin. Hindi natin kalaman itong flesh, itong katawan natin, o yung taong yan. Kundi ang sinasabi, salita niya, ang kalaban natin, ay yung mga gumugulo. Ay ito yung tinatawag sa John 10:10. Di ba? Chapter 8, verse 44. First Peter chapter 5, verse 8. Siya lang naman ang diktator di ba? Siya lang talaga yung magnanakaw. So, dito, kaya sinabi ni Jeremiah, ang puso natin ay sobrang mapaglinlan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, marami kang ginagawa sa buhay, di ba? Maliban na tayo talaga nagsalita sa salita ng Panginoon, tayo po'y gumagawa sa mga ministry at mission upang maraming makakilala sa Diyos at maraming maliligtas, maraming gagaling, at maraming masisindihan. So yan yung panukala ng Panginoon. So ang kalaban natin talaga ay ang diablo. Kaya nga ang sabi po ni King Solomon na tumiwala ka sa Diyos, hindi yung sariling kakayanan. Trust the Lord with all your heart. Di ba? And lean not into temptation. Di ba? Kailangan nasaan tayo magtiwala natin sa sarili tayo. Agtiwala tayo kay Diyos buong puso. At huwag manalig sa sariling kakayanan. Ang kakayanan natin na sinasabi ni King Solomon, ito yung emosyon natin. Siya yung nagdadala. Kasi pag na-emosyon ang tao, kung ano-anong gagawin niya, ang alam niya, tama. Amen? At ito yung itintuwid ng banal na Espiritu sa mga regalo niya, ay yung bunga niya. Amen? Ang sabi pa dito, si King Solomon, sabi niya, chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao. May ang alam niya, tama yung daan niya, o tama yung sinabi niya, yung pag-alam, parang tama yung tinawid niya, na yun pala ang sabi niya, ngunit ang dulo niyaon ay may daan ng kamatayan, ang ibig sabihin, kapahamakan. Amen? Ito yung mga tao na tinatawag sila ay yung tinataas. May tinatawag na self-glory, self-righteous, yung mga ganon. Unteachable heart. Ano ang sa alam natin sa tatlong sinabi ko? Ang pinakamataas doon. Self-glory, self-righteous, unteachable heart. Ano ang alam niyo ang pinaka-great dito? Teachable heart. Pag hindi ka nakinig at paulit-ulit na ginagawa mo yan, anong ibig sabihin? Maaaring self-righteous ka, self-glory. Ang alam mo ay tama. Amen? Asakari sandikari sukari sik. So may dahil na tila matuwid, ang alam natin tama, pero may isok tayong naggago. Amen? Kailangan natin, itong isip natin, yung emosyon natin, yung feeling natin, it tends to destruction. Walang patutunguhan. So we need more about Holy Spirit, amen, to manifest more than we know. Amen? Kaya nga, napakaganda ngayon din talaga sa t-shirt natin. Dito na sa baba. Pag nag-build ako, hindi na makita. Di ba? Kung wala pala ang banal na Espiritu, wala si Kristo sa iyo. Di ba? Kaya tama, balik ka rin mo lang yung tinanggap mo si Yesu Kristo, mayroon na sa iyo ng banal na Espiritu. Dahil yun ang sinabi niya. Pero pag walang banal na Espiritu sa atin, wala si Kristo, wala kang magagawa. Emotion na yan. Amen? Sarili yan, flesh yan, kagustuhan mo lang. Amen? Kaya nga lagi po tayo magsalita na kailangan isipin natin ng mabuti, kaya nga balansin. Amen? Kasi ang pagkalaban ito matuwid at hindi matuwid. O, di ba? Lagi natin ipamuhay mga kapatid.
It is very compulsory that we need more to know the Holy Spirit to guide us, to be humble, to speak better. Amen. Kailangan mayroon kang yung knowledgeable Spirit comes from God, yung bagong gagawin. Amen. Huwag yung manangan ng sariling kakayanan. We not lean into own understanding. Always trust God. Magtiwala sa Diyos sa buong puso. Yan. Kasi tayo po'y nagpupuri sa Espiritu at ang katotohanan. Kaya nga, minsan, kung hindi natin kaya, may pwedeng kakaya yan. Banal na Espiritu yun ang susunod yan. Di ba? Sinabi niya sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, anong sabi niya doon? For the Lord thy God is a consuming fire. Kasi ang Diyos, sabi niya, isa pong apoy. An evil, a jealous God. Paano minsan nagkakamali tayo dahil lang sa emosyon natin, dahil lang sa feeling natin, dahil lang sa flesh na ito. Amen? Totoo ba na pinasusunog natin sa Diyos upang magawa natin na mas yung matuwid? Di ba? Wala na ito eh. Siya ni Diyos na may sangapoy. May sakpay ng mapanibog ko na Diyos. Iso di tayo talaga eh. So nga, Lord Diyos at jealous ay mag-isip-isip na tayo. Sayang lang. Yung dinadaanan natin, patuloy pa rin tayo. Amen? At ito yung sinabi ni King Solomon. Gusto ko ang libro kasi ni King Solomon, ito po hinahangin talaga sa mga lahat ng pagtutuwid. Bakit naging mayaman siya? Bakit naging tanyag siya? Bakit yung buhay niya ay napakasaya o mahaba? Kasi, ang sabi niya kasi, when pride comes, then disgrace. No may kung kano iti pangato, mataas. Sumarunyayan iti kahihiyan. Itong kahihiyan na ito ang problema. Amen? Kasi saan galing yun? Sa flesh na naman natin, sa emosyon na naman natin, sa feeling na naman natin, bago. Pabalik-balik lang. Ang Diyos ba ay isang apoy talaga? Ikaw ba totoo? Diyos na ikaw apoy? Bakit pabalik-balik lang yung ginagawa ko? Bakit pabalik-balik lang minsan sa isip ko? Sa pagsasabi ko yung mga ganun ba? Paano kaya? So, tayo rin. Kaya nga si Apostol Pablo laging sumusulat sa mga iglesia kung paano sila naharap sa Diyos na kalugod-lugod, banal. Amen? At Panginoon, ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Amen? Kaya sa yung buhay natin, minsan hindi mapayapa. Ano bang sabi niya? Sabi niya doon, when pride comes, chapter 11, verse 2. Balik na rin natin. Chapter 2, verse 11. Ang ganda nga ito eh. Kabaitan ay magbabantay sa iyo. So, kabaitan. Ano ba yung kabaitan sa buhay natin? Baka pinapaitan. Kabaitan, kindness. Yan. Goodness. So, ibig sabihin, bago ka pa gumawa, kahit na nahihirapan yung tao, maawa ka na eh. Tutulungan mo siya eh, uunawain mo siya eh, hindi mo siya pabigatin. Di ba? Sabi niya dito, kabaitan ay magbabantay sa iyo. Pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Ibig sabihin, ang pagkaunawa, ito yung understanding na galing sa Banal na Espiritu. Kung sarili mo, yan ang emosyon mo, yan ang feeling mo, yung ang alam mo. Amen? Sayang. Di ba? Kabaitan ay magbabantay sa iyo. Kabaitan, at again, the spirit of kabaitan. Di ba? The spirit of kindness. Pero dapat rinalog na santo ng espiritu. Di ba? So, loving relation. So, espiritu nga kailangan tayo na may pantibiyan tayo. Minsan, today, loveless tayo. Kasi like Ibeso, loveless spirit. Kailangan tayong umunawan, kailangan magmahal naman tayo.
Kung nakikita natin ang mga nais natin na mahalin natin, di ba? Kaya nga, napakapalad ng isang puspos ng banal na Espiritu. Dahil sila yung lumalaban, sila yung tumatayo kahit sa bakbakan, kahit anuman, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, dumating man, sabi niya, yung bang kay Isaya, dumating man ang giyera, kahit dadaan yung mga bala, mga pana, dito lang dadaan sa ulo mo kasi mayroong banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Amen? So, yung ang talagang kailangan natin, kailangan mayroon tayong kaunawaan mula sa banal na Espiritu. Kasi talagang ang katawan na ito, pag talagang makarinig ka ng salita ng Panginoon ay napakaganda. Nawa dito pa lang sa loob, ginagawa mo na ikay ay lalangoy sa presensya ng Panginoon. Paglabas mo, minsan nakakita ka lang ng Panginoon, minsan parang yung isip mo gulong-gulo. Minsan nawawala yung emosyon mo ngayon kung saan-saan na. Pwede kang makagawa ng bimbang itong sarili. Sabi nga doon, yung ibig kong gawin, hindi ko magawa, pero ginagawa ko pa rin. Amen? Iyon pala yung kasalanan pa rin. Yung pang pabalik-balik lang. Kaya mga kapatid ay ating isang puso. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung blessed are the pure in heart for this Sika. Di ba nababasa na ng marami yun? At yun ang napakaganda na kung bakit na itatak sa mga damit natin. Alam yung mga itatak sa mga damit natin, very powerful. Yung blue, yung Romans chapter 8, verse 9. Pag muli-muli ano yun, araw at gabi, maaari siguro yung luha mo, yung maranasan mo yung hisa, yung paglapit mo sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa araw na ito, hanggang dito na lang. Kailangan lang natin na sana patuloy na tayo ma-refresh. Kung mayroon tayong pagkukulang talaga sa harapan ng Panginoon, kung kulang pa rin yung understanding ng banal na Espiritu dahil minsan itong flesh na ito, agawin pa rin tayo. Pwede ba na tayo awit lang kahit 5 minutes? Purihan at sambahin ang ating Panginoon. Ang mga nakahanda ng magpuri sa ating Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah!
Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hingin, O Yahweh, ay tiyak mo ang nangangati. Ang
Patuloy, O Diyos, na siyasatin mo ang aming mga puso sa aming pagsamba kami ay kanamag-damag at kanugod-tugod sa iyong harapan na ikaw ay aming papurihin. Nagpapakong